Magandang araw muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako muli ang inyong guro para sa araw na ito, Ginoong Joseph Semeni. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang unang aralin para sa unang markahan. Ang ating paksang aralin ay nakabase sa milk ng DepEd. Okay? So handa na po ba kayong makinig? Kung gayon, simulan na natin para sa ating unang gawain. Ang ating gawain o ang ating unang gawain ay tatawagin natin itong sagot mo, ibandera mo. So, paano nga ba ito gagawin? Simple lang. Ang gagawin lamang po dito ay tukuyin o tutukuyin kung sino ang pangalan ng nasa larawan. At pagkatapos ay itaas ang inyong mga sagot. Okay? So, malinaw po ang ating panuto. Kung gayon, atin na itong simulan para sa unang larawan. Ang ating unang larawan ay, sino kaya siya? Magaling, siya ay si Hestia, ang diyosa ng apoy at protektor ng tahanan. Pangalawang larawan, mahusay, siya si Poseidon, ang Diyos ng karagatan. Okay, so pangatlong larawan, tama, siya si Apollo, ang Diyos ng araw. Sunod na larawan, magaling, siya si Sidapa, ang Diyos ng kamatayan. At ang ating sunod na larawan ay si Tumpak, siya si Ares, ang Diyos ng digmaan. Okay, so palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili dahil nasagutan nyo ng tama ang ating panimulang gawain. Ngayon, batay sa mga larawan o mga pangalan, ano kaya sa palagay ninyo ang ating paksang aralin ngayong araw na ito? Meron bang makapagtutukoy dito? Tama, ito ay tungkol sa mito. Okay? So, sa mito ay isang halimbawa dito na kasama natin sa ating paksang tatalakayin ay ang kakaibang kamay ni Haring Midas. Kilala niyo ba si Haring Midas? Kung gayon, mamaya ay alamin natin kung sino si Haring Midas at tingnan natin kung ano yung kanyang buhay bilang hari. Okay? So handa na po bang makinig? Mabuti. Ngayon ay bibigyan muna natin ng kahulugan ang mito. Pero bago yan, narito po muna ang ating mga layunin para sa ating paksang aralin. Ang ating mga layunin ay naiugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda sa nangyayari sa sarili, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig. Pangalawang layunin ay naipahahayag ang mahalagang kaisipan sa napakinggan. At ang pangatlo ay naipahayag ng malinaw ang sariling opinyon sa paksang tinalakay. Ang mga layuning ito ang siyang magiging gabay natin para sa daloy ng ating aralin. Okay. Ngayon, alam natin kung ano ang kahulugan ng mito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mito? Sino po ba dito sa inyo ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng mito? Mayroon po bang nakakaalam? Tumpak, ito ay kwento hinggil sa di pangkaraniwang nilalang o pangyayari, meron man o walang batayan. Ibig sabihin, ito ay isang tradisyonal at di pangkaraniwang kwentong nagpapaliwanag ng isang natural or social na phenomenon. Ito ay mga salitang may kaugnayan sa
mitolohiya. So dahil binanggit po yung mitolohiya, mamaya alamin natin kung ano yung ibig sabihin nito. So ayon po sa Oxford Dictionaries 2018, ang mito ay isang tradisyonal na kwento. May kinalaman ito sa maagang kasaysayan ng isang grupo ng mga tao o may paliwanag sa isang natural o social na fenomeno. So katulad nga po yung binanggit natin kanina or sinabi ko kanina, dahil binanggit po yung mitolohiya, ano naman ang ibig sabihin ng mitolohiya? Ibig sabihin, ito ay maaaring agham o pag-aaral hinggil sa mga alamat at mito or kalipunan siya ng mga alamat at mito. Ibig sabihin, ito ay mga kwentong binubuo ng isang particular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at Diyosa na nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Ito rin ay may kaugnayan sa mga kwento o mga alamat at kwentong bayan. Okay? So may tanong po dito. Kung gayon, narito ang isang halimbawa ng mito, ang kakaibang kamay ni Haring Midas. So kanina po ay tinanong ko sa inyo kung sino ang nakakilala kay Haring Midas. Alam niyo ba na ang kwento ni Haring Midas ay nagsasalaysay ng isa sa malaking kasalanan ng tao. Ito po yung kasakiman. Dahil binanggit ang kasalanan, mamaya ay alamin natin kung ano yung 7 kasalanan na ng ilang isang tao o ng mga tao. Kabilang dito si Haring Midas dahil sa kanyang pagiging sakim. Kasi ang sakim ay isa sa mga 7 kasalanan ng tao. Alam niyo ba na kung ano ang kahinatnan ng isang tao o ano yung maging bunga ng isang tao kapag siya'y sakim or magbunga ang kanyang kasakiman? Tama, nagbubunga ito ng kapahamakan kapag nawawala ang tunay na kaligayahan sa puso. So, ang Haring Midas ay isang mitong nagmula sa Gresya. Ang mga mito ay isang uri ng panitikan na ontologikal, nakabase sa kultura o paniniwala ng mga tao at mga karakter dito ay mga Diyos at Diyosa. Ito ay nakasulat sa paraang tuluyan. Ibig sabihin, ito ay tulad ng pangkaraniwang paraan ng pagbubuo o pagbuo ng pangungusap sapagkat ito ay isang kwento rin. Ito ay naging paraan upang madaling maintindihan ng takbo ng kwento at ang mensaheng pinarating nito. So, sa kwentong ito o sa halimbawa ng kwentong ito ay narito ang mga tauhan sa kwento na atin pong babasahin sa araw na ito. Ang mga tauhan ay sina Haring Midas, isang haring hindi ginagamit ang kanyang isip ng tama at mas pinipili ang kayamanan. Sumunod na tauhan ay ang Diyos ng panlunas naman na si Apollo. Siya yung sumisimbolo sa makapangyarihan ng tao sa lipunan na maaaring magpahamak sa mga taong kumukontra sa kanya. At si Silenus naman ang alagad ng Dionysus na sumisimbolo sa daan upang magkaroon tayo ng koneksyon sa mga taong tutulong sa atin upang maabot ang ating mga pangarap. So kasama rin po dito si Bacchus na tinatawag na Diyos ng alak. Si Dionysus ang Diyos ng alak na sumisimbolo sa mga taong tumutulong sa atin upang makamit ang ating gusto sa buhay. So sa kwentong ito ay si Bacchus bilang si Dionysus.
na Diyos ng alak. Okay? So sila ang mga tauhan sa mitong ang kakaibang kamay ni Haring Midas. Ngayon ay dumako naman tayo sa nilalaman o buod ng kwento. So narito ang buod ng kwento ni Haring Midas. Ang mito ay tungkol sa isang haring ninais na maging ginto ang lahat ng kanyang hahawakan dahil sa labis na pagiging gahaman at kahangalan. Hindi nagtagal dahil sa kanyang mga ginawang desisyon, bunga ng labis na kahangalan siya'y naparusahan. Nagsisi at napatunayan niya na ang tunay na kayamanan ay kaligayahan. So alamin po natin o tunghayan po natin ang maikling buod or maikling pahayag mula sa kwentong ang kakaibang kamay ni Haring Midas. Okay? So si Midas ay hari ng Phrygia na nasa Asia Minor. Lahat ng kanyang karangyaan ay kanya nang tinatamasa kasi nga hari na siya. So naninirahan sa napakagandang palasyo kasama ng kanyang mabait at magandang anak na babae. Pero hindi niya ito naasikaso dahil ang kanyang buhay ay umiikot lang sa kanyang kayamanan. Lalo na sa pagbibilang ng mga gintong bagay na hawak niya. Isang araw habang nagbibilang ng gintong kayamanan si Haring Midas, ay biglang sumulpot ang isang lalaki sa kanyang harapan, si Bacchus, ang Diyos ng alak, na katulad binanggit ko kanina. Kaya siya nandoon para pasalamatan sa pag-aruga sa kanyang guro na si Silenus, ang matandang lalaki na nakatulog sa kanyang hardin dahil binigyan ng hari ng makakain at pinatulog niya ito sa kanyang palasyo. Kaya pumunta doon si Bacchus para gantimpalaan niya yung hari dahil sa kanyang kabutihang ginawa. So, walang ano-ano ay biglang nasabi ng hari sa kanyang sarili na sana ang lahat ng kanyang mahahawakan ay magiging ginto. Kasi nga ang nasa isip ng hari o yung sa kanyang puso ay puro kayamanan, puro ginto. Kailangan meron siyang lahat ay magkakaroon siya. At kailangan ay siya lang yung pinaka mayaman sa lahat. So pagkasabi niyon, nagwika ang Diyos ng alak. Sabi niya, ang iyong kahilingan ay matutupad. Pagdakay, biglang nawala si Bacchus. Ang nung pagkawala ni Bacchus ay siyang biglang nagpag-ring naman ng bell na hudyat sa kanya na handa na yung pagkain. Kaya, nung narinig ni Midas yun, yung ring ng bell, ay agad siyang tumungo doon sa loob ng palasyo. Nung mahawakan niya yung pinto, ay biglang naging ginto. Kasi nga yun yung kanyang kahilingan. So naging ginto yung pinto na kanyang nahawakan. So kaya natuwa siya doon sa kanyang nalaman. Kaya habang siya naglalakad doon sa papasok sa palasyo, lahat ng kanyang mga nahawakan ay nagiging ginto. Lahat ng kanyang nadadaanan ay nagiging ginto. Kahit yung kanyang damit na nahawakan niya ay nagiging ginto. So natuwa siya sa kanyang nasaksihan sa kanyang mga nalaman. Kaya doon ay talagang tuwang-tuwa si Haring Midas. Nung siya nasa hapag na o doon sa mesa, ay kapag nahawakan niya yung plato ay nagiging ginto, maging yung lahat ng mga bagay na nandoon, maging yung pagkain ay nagiging ginto rin at maging yung kanyang pagluha ay nagiging ginto rin. Kaya natakot siya sa mga nangyayari. Bakit biglang gano'n na lang yung mga pangyayari na yun? At maya-maya ay lumapit ang kanyang anak kasi nga ayaw ng kanyang anak na magutom yung kanyang amang hari. At alam ni Haring Midas na kapag hinawakan niya yung kanyang anak,
ay magiging ginto din. So wala na siyang uh, wala siyang magawa kundi nung lumapit yung kanyang anak at hinawakan siya, ang kanyang anak ay naging statwa at ito'y naging ginto. So talagang lalo siyang natakot doon sa mga pangyayari na yon. Pagkaraan ay magdamag siyang umiiyak sa mga pangyayari kasi hindi na inasahan na ganun pala yung kanyang at ganun pala yung mga pangyayari na yon. So kaya nais niyang alisin yung masakit na handog sa kanya. Talagang magdamag siyang umiiyak, talagang gusto niyang ibalik lahat ng mga katulad yung kanyang anak, gusto niyang maging tao muli at ayaw na niya yung kahilingan na yon. Kaya tinawag niya muli si Bacchus. Pero medyo matagal din dumating si Bacchus, pero kalaunan ay dumating din ito. Nung pagbalik ni Bacchus doon sa palasyo na yon, at nung pagsulpot niya doon sa kay Haring Midas, at agad nagsabi si Bacchus kung ano pa yung kanyang kahilingan. Pero sabi ni Haring Midas ay ayaw na niya. Gusto na niyang ibalik lahat yung mga naging ginto ay gusto niyang ibalik sa normal. Kaya dahil nga sa kahilingan na yon na gusto niyang bumalik sa normal yung lahat, at lalo na yung kanyang anak na naging estatwa, na naging ginto, kaya't sinabihan siya ni Bacchus na magpunta sa ilog Pactolus at doon ay maligo at lahat ay gagaling at babalik sa normal ang lahat. Yun yung naging payo ni Bacchus. Nung marinig ni Haring Midas yun, ay agad-agad siyang nagtungo doon sa ilog na sinabi ni Bacchus. Pagkaraan, nung siya naligo doon at bumalik nga umuli sa normal ang pangyayari. At yung kanyang damit na kanyang suot na ginto ay naging normal na rin na damit. At gayon din, yung kanyang anak ay nagiging tao muli. Okay? So, napatunayan niya na ang tunay na kayamanan talaga ay kaligayahan mula sa puso. Kaya mula nung bumalik ang normal na mga pangyayari at bumalik din yung kanyang kasiyahan. So hindi na niya binibigyang pansin yung kayamanan kung anong mayroon, ay masaya na si Haring Midas kasama yung kanyang anak na babae. Okay? So dahil doon ay nagsisi siya at naibalik din naman sa normal ang lahat. Okay? So sa kwento na ang kakaibang kamay ni Haring Midas ay binanggit doon yung tatlong mahalagang bagay na mababasa natin. Ano-ano yung mga yon? Ang kahilingan, ang sumpa, at ang pagsisisi. Sa kahilingan, binanggit doon na sinabi niya na sana lahat ng kanyang mahawakan ay magiging ginto. At ang sumpa ay ang kanyang magandang anak ay naging estatwang ginto sa kanyang kamay. At nagsisi siya sa mga pangyayari na yon na isinumpa niya na hindi na siya maging sakim kailanman. So natupad naman yun lahat ng mga ito. So sabi nga, talaga na kapag tayo nagsisisi ay laging nasa huli. Okay? So, kaya't hanggat maaari, gumawa tayo ng mabuti na para hindi ka papahamak ng sinuman. Okay? So, ano naman po yung kaisipan or ideyang taglay ng akda? Ang kaisipan nito ay huwag maging gahaman sa halip, matutong makontento sa mga bagay na mayroon tayo ngayon. Okay? So, kung anong mayroon tayo ay kontento na tayo. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang bagay na maaring makapahamak sa ating buhay, maging sa ating pamilya. Gamitin ang karunungan sa pagdesisyon upang hindi magsisi sa huli. So, kailangan, sabi nga, kapag tayo gumawa ng mga hakbang o ng mga desisyon sa buhay, kapitong ulit itong isipin. Paulit-ulit itong isipin na
kung ang desisyon ba ito ay tama. Diba? Kasi mamaya, sa bandang huli, baka kung ang desisyon natin ay hindi tama, so magsisisi tayo sa huli. Nakatulad yung ginawa kay ni Haring Midas. So dahil sa kanyang kasakiman at gusto niyang makamtam lahat ng kayamanan or gusto niyang maging ginto ang lahat ng meron siya, ay yung desisyon na yon ang nagpapahamak sa kanyang buhay, maging sa kanyang anak. Okay? At ang huli, lahat ng ating desisyon ay may kapalit, maganda man o masama. Okay? So ngunit kailangan natin itong tanggapin sapagkat ito isang desisyon ng ating ginawa. Kung ito man ay mabuti, kung ito man ay nakakasama, so dahil tayo ang gumawa ng desisyon na ito, so kailangan tanggapin natin kung ano ang resulta o yung kinalabasan ng ating mga desisyon. Kung ano man magiging kapalit nito. Okay? So, katulad ng binanggit kanina, si Haring Midas ay sakim na kabilang sa 7 kasalanan. So, narito ang mga kasalanan na maaaring magdudulot ng kapahamakan. Narito ang 7 kasalanan ng isang lipunan o kasalanan ng isang tao sa lipunan. Una ay ang inggit. Diba? Kapag ikaw po ay naiinggit sa isang tao, maaaring magdadala ito sa iyo ng kapahamakan. Maging sa kapwa, magdadala din ito ng kapahamakan. Kaya iwasan natin yung pagiging mainggitero o mainggitera sa ating kapwa. Kasi napakalaking kasalanan po yan. Okay? So, katulad ng binanggit ko kanina, ay iwasan din natin yung pagiging kahalayan. Okay? So, isa sa mga kasalanan yung pagiging mahalay sa ating kapwa. At sumunod yung katamaran. Okay? So, iwasan yung pagiging tamad kasi sabi nga dito, isa rin ito sa malaking kasalanan ng isang tao. Kaya iwasan muna natin yung pagiging tamad natin. Okay? Kasi ang isang taong tamad ay walang magandang dulot, walang magandang patutunguhan kung ikaw ay isang tamad na tao. Okay? Sumunod ay ang ganid. Yung pagiging ganid natin sa ating kapwa, so iwasan po natin yun dahil napakalaking kasalanan din po yun. At yung lalo yung palalo na kung saan ito ay nagbibigay din sa atin ng kasalanan sa buhay natin. At yung puot sa ating kapwa, so iwasan din po natin yan, yung napupuot tayo doon sa ating kapwa, nagagalit, at nagtarim tayo ng galit o ng puot sa ating puso. So magiging din yun, magiging daan para ikaw ay mapahamak. So isa rin yun sa mga kasalanan ng panlipunan. Okay? At ang 7 ay ang katakawan. Kaya huwag kayong maging matakaw dahil isa din yan sa mga kasalanan ng tao, yung pagiging matakaw. So, dahan-dahan lang, di ba? So, hindi ka naman pwedeng magmamadali eh. So, lahat naman yan ay nasa proseso ng paggawa. Okay? So, yan po yung 7 kasalanan na dapat nating iwasan dahil yan ay makasalanan. Na dapat iwasan natin yan bilang mga tao. Okay? So bilang pagpapahalaga ng ating aralin, mapapahalagahan ang mitolohiya sa pamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, pagsusuri, at muling pagsasalaysay ng mga mito. Okay? So, may tanong po tungkol dito sa ating aralin. Basta lagi lang po nating tandaan na ang mito ay isang tradisyonal at di pangkaraniwang kwentong nagpapaliwanag ng isang natural o social na pinomeno. Samantala, ang mitolohiya ay pag-aaral tungkol sa mga mito. Okay? So, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
At para sa inyong mga gawain, gawin po natin yung gawain bilang dalawa. Para po sa ating gawain bilang dalawa, ay bumuo ng iba pang mga salita mula sa punong salita na nasa loob ng kahon. Ano yung mga nasa loob ng kahon? Hari. So ano kaya yung salita na pwede nating um, ikabit mula doon sa salitang hari? Anong merong katangian ba na meron isang hari? Ano yung nakikita natin sa hari bilang isang hari? Okay? Okay, so pagkatapos ay sagutin din natin yung gawain 3 para sa ating mini task sa linggong ito. Gumawa ng isang infographic design na tumatalakay kung paano na ipakita sa tampok na aralin ang 4 na tungkuling tinutupad ng mito sa primitibong kultura ayon kay Bronislaw Malinowski. Iguhit ang disenyo sa isang maikling bond paper at pagkatapos ay i-upload ito sa SISO. Okay? So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway sa araw na ito ay meron po tayong napulot na aral. Maraming salamat at padayon. Yuri.